Nyo mga kababayan, I'm sorry na ang isang propesor sa isang iginagalang na pamantasan ay marinig ko nagsasalita ng hindi niya naiintindihan. No? Una-una, sinabi niya na ang kanyang tema, resolve that the authority for salvation is, ba't ba inaalis yung ating dyan? For salvation are the Bible, Apostolic tradition, and the Catholic Church according to the Bible. Now, let us see if this proposition is true according to the Bible. Unang-una yung sinabi niya na the Bible cannot stand alone without the backing of traditions. Let us hear from the Bible inasmuch as our theme is according to the Bible. And according to the Bible, in Isaiah 34, verse 16, it says, "Seek ye out of the book of the Lord, and read. No one of these shall fail, none shall want her mate." See? How could a person like this professor that we are speaking to can say that the Bible cannot stand alone without the backing of traditions when the book of the Lord says that no one of these shall fail, none shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. That is the assurance that God is giving us. Ang Biblia raw hindi makakatayong mag-isa, maliban na lang na i-back up ng apostolic tradition at saka ng Catholic Church. Yan po ay malaking kasinungalingan. Ang Biblia po ay kumpleto kung ang pag-uusapan ay yung pag-usap sa kaligtasan. Ang katunayan, hindi po sinabi ni Pablo rito na ang pag-asa natin ay nasa Catholic Church or nasa ano pa mang ibang tradisyon, kundi ang sabi ni St. Paul dito sa 15:4 of the book of Romans, ganito po nakasulat. Sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una, nakasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. The comfort of the scriptures we might have hope according to the Bible. Therefore, our hope for salvation lies solely in the Scriptures. Walang sinasabi si Pablo na the Bible cannot stand alone. Yung ginagamit niyang verse sa 2:15 of the book of 2 Thessalonians ay hindi niya naiintindihan. Pakinggan niyo, babasahin natin ang 2 Thessalonians 2:15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or oral speaking, or our epistle. Meaning, yung sinasabi niyang written tradition and oral tradition, hindi po hindi po ang ibig sabihin yan merong nakaligtaang isulat sa Biblia. Sinabi yan ni St. Paul nung hindi pa naisusulat lahat ng mga sulat sa Biblia. Kaya, meron pa noong by word or our epistle, because they are preaching the word orally during the time of the apostles. But there was an appointed time that these preachings or these traditions must be written. That's why, according to John himself, in 1 John chapter 1, isinulat nila ang mga aral na ito na walang kulang at walang labis. Sinasabi po yan dito sa 1 John chapter 1 verses 3 and 4. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. O tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Therefore, ang kalubusan ng kagalakan o kaligtasan nasa sulat na. Isinulat na nga nila. Ang katunayan, sabi po ni San Lucas, pakinggan nyo ho, sa Lucas 1:1,
ganito ang ating mababasa. Dito ba, meron pang hindi nakasulat? Uno-uno. Yamang marami ang nagpipilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Ayon, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita at mga ministro ng salita, ay minagaling ko namang pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Ayan. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus. Meaning, it was Luke who was instrumental in writing every detail of the history of Christianity during the time of Christ and the tenets and the doctrines that goes with it. Ngayon, yung sinasabi ni Mr. Nung ating kapatid yan, ano? Ang church daw, o ang apostol daw ang nagbaback up ng Bible. Kasi daw, nung magkaroon ng pagtatalo ng mga brothers and sisters sa Jerusalem, si Peter daw ang nagdesisyon kaya nawala yung pagtatalo. Sinabi, yun ang hirap dito sa walang cross-examination eh. You cannot just cross-examine him and see how credible is the things that he have said. E tingnan niya, sabi niya si Peter daw ito. Hindi po ang nag-resolve dito si Peter. It was St. James that resolved this controversy between the brethren in Jerusalem. Dun sa chapter 15 of the book of Acts. Ang sabi po rito sa ganito. Ito po ang sabi. Dahil dito, ito po, ang sabi ng Biblia, at nang matapos na silang magsitahimik ay sumagot si Santiago, sa 15:13 po yan. Sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sa verse 19, dahil dito ang hatol ko, huwag nating gambalain niya sa mga hintil ay nagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila magsilayo sa ikahahawa sa Diyos-Diyusan, sa pakikiapid, sa binigti at sa dugo. Therefore, the one who solved the controversy that the first century Christians are trying to resolve is not Peter, but it was James. Sabi kanina nito ating kausap, si San Pedro raw ang nag-resolve nito. Kaya para niya lang patunayan na hindi raw kumpleto ang Biblia. Ang kailangan daw ay ang tradisyon, ano? Pero hindi niya alam yung the resolving factor. Isinulat din yan bandang huli. Dito rin sa Book of Acts, sa chapter 21, sinabi yan ni St. Luke, sabi niya, ngunit tungkol sa mga hintil. Si St. Luke po ang nagsulat nito na sinasabi naman ito ni Santiago Apostol. Sa 21:25, ngunit tungkol sa mga hintil nagsisampalatay, sinulatan namin na pinapayuhang sila magsiilag sa mga inihain sa Diyos-Diyusan, sa dugo, sa biligtit, sa pakikapit. Di na kailangan yung magtutuli pa o circumcision. Ang nag-decide nito, finally, is the Apostle James. Hindi po si Apostle Peter. Tingnan mo, paano ka ngayon magtuturo ng theology niyan? Hindi mo alam yung Biblia mo. And how can you claim authority over the Bible na mismo yung binabasa mo nga, hindi mo naiintindihan, kapatid ko, kawa-awa naman ang maniniwala sa'yo. You have to read your Bible. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, yung sabi niya, you cannot find that circumcision is not a requirement of salvation, sabi niya. It was Peter who decided that circumcision has no salvific effect. Ito sinabi niya. Mali po yun. It was not Peter. It was the Apostle James. Ngayon, ang final authority raw sa interpretation was the apostles. And that is Peter, according to him. And in fact, Peter was buried in Rome. Where in the world, or what document can you see, or in the Bible itself, that Peter was buried in Rome? He was an apostle to the Israelites. Why should he be buried in Rome? When Rome is not his place of destination. Yan ang mahirap sa walang cross-examination, kapatid na Joseph.
Kaya, may lang pang minuto ako. Last 1 minute po, Brother Eli. Ngayon, papaano raw nagkaroon ng 27 books ang New Testament? Sabi niya, ito raw is because of the Catholic Church. Eh sabi ko nga sa kanya agabi, hindi naman 27 books ang New Testament eh. I know of other 3. Pinasa ko na sa kanya ang batayan kagabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9. Before this letter to the 1 Corinthians, according to the Catholic Church, this is the 1 Corinthians. They are wrong because there was a previous epistle that was written to the Corinthians before he wrote this present epistle. If you are going to read 1 Corinthians chapter 5 verse 9, sa English, ay ganito nakasulat, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. There was a written epistle before this another epistle was written by Paul. Therefore, if you are the authority in compiling the Bible, where did you put 1 Corinthians? Really, this is 2 Corinthians. And the 1 Corinthians was the one written by Paul previous to this 1 Corinthians, as the Catholics claim. If you are claiming authority over the compilation of the Bible, where did you place that first book of Paul? Are you... Am I true? Kinakalabit na ako. Sige, mamaya na lang ulit. Brother Danny? Opo. Ayan at yun po ang kabuuan ng 10 minutong unang tindig ni Brother Eli sa proposyong nakalatag sa ating pakikinig at panonood sa gabing ito. Patutunayan ni Ginoong Ray Intila na ang Iglesia Katolika, ang Biblia at mga Katolikong tradisyon ang otoridad ng kaligtasan ayon sa Biblia para sa mga nakikinig naman po sa atin sa mga remote areas. At ngayon po, sa ikalawang pagtayo, ibinabalik po naman namin sa inyo si Brother Ray Intila, isang Katoliko na defensor. Brother Ray? Thank you sa peaceful nating dialogue, Brother Eli. I have seen the debate before with Mr. Castillo, so sigawan yun, so I don't like it. So, peaceful nga. Concerning the verses that you pointed out, gusto ko rin ibigay yung aking pangangulugan at saka interpretation ng church na aking pinanindigan. Sa Isaiah 34:16, sinasabi dito, look in the book of the Lord and read. No one of these shall be lacking, for the mouth of the Lord has ordered it, and his spirit shall gather them there. You are saying that this book is complete, so there was no need for tradition and also magisterium. Look, ito ang sinasabi dito sa Isaiah. Book, ano itong book na ito? This is the Old Testament. Kung sasabihin mo walang tradition yan, tatanungin, kung tatanungin ka, wala naman tayong cross-examination dito, so mas maigi, paano naisulat ni Moses yung mga aklat kung walang tradisyon yun? Si Abraham, ipinanganak niya si Isaac. Si Isaac, pinanganak niya si Jacob, pero hindi sila nagsulat. Paano nalaman ni Moses yung life nila? That is through tradition. Even the Jews depend also on the oral tradition. Tinatawag nila na halakha, Haggadah sa Talmud. So naniniwala sila ng oral tradition. The Jews themselves who own the Old Testament. So, hindi naman sabi na the Old Testament people depended on the Bible alone or the Old Testament alone. Secondly, hindi mo masabi na walang magisterium doon, walang teaching authority, tapos Bible lang ang ginasihan doon. Moses was the authority there. He was acting just like the first pope. He was the one who promulgated the law to the command of God. So, tatlong bagay doon. The book, si Moses as the teaching authority, tapos yung tradition na nalaman ni Moses. Tapos ang nakuha nito mga writer ng Bible, yung halimbawa, itong First Kings, Second Kings, history yan. Paano nila nakuha yan? Through tradition also.
O yung mga tao sa Israel, hindi sila nagbabasa na una, maraming hindi nagbabasa. So, they knew the Word of God through the teaching of the rabbis. So, tatlong bagay ang nilagay natin dyan. Tradition, then the book, then the teaching authority. Now, sa Romans 15:4 na sinabi ni Brother Eli, sinabi dito, "For whatever was written previously was written for our instruction, that by endurance and by the encouragement of the scriptures, we might have hope." Sinasabi ni Brother Eli na sufficient na yung Bible. If that is your argument, then the Old Testament is sufficient. Tingnan mo yung grammar dito. Whatever was written previously. Past tense yun eh. Kung sabihin mo whatever was written previously, sufficient na yun. Sufficient na yung Old Testament. Because St. Paul was not referring to the New Testament Bible. The same way that 2 Timothy 3:16 that says, all scripture is inspired by God and is profitable for teaching, reproof, and for correction. That verse there does not refer to the sufficiency of the scripture, but it refers to the inspiration of the scripture. So hindi pwede Bible alone. Because if you read 2 Timothy 3:15, sinasabi ni St. Paul sa Timothy, the scripture which you have learned from your childhood. Ano yung scripture na yun? It's not the New Testament, it is the Old Testament. So kinaklaro natin mga kapatid, mga kaibigan, na itong Bible alone cannot stand. There is no verse in the Bible that says Bible alone. Kaya si Martin Luther, na nag-umpisa niyan, sabi niya, sola scriptura, Bible alone, wala na yung church, wala yung apostolic tradition. Malaysia, kaya kinondemn siya ng Council of Trent eh. Walang basihan dyan. There is no verse in the Bible that says Bible alone. Sasabihin mo, magtatanong ka kay Elisariano, Biblia ang sasagot. Yung principle na yan, nagsasaad niya ng principle na Bible alone, and that began with the 16th century with Martin Luther. I am sad to say that that is not a divine command, that is not an apostolic tradition, that is a human tradition that falls on the verses Matthew chapter 15 verse 3 and Mark chapter 7 verse 9. Yung sinasabi naman ni Brother Elisa, 2 Thessalonians 2:15, na tradition daw nung una, nung hindi pa isinulat. Nung isinulat na, nag-stop na yung tradition. There is no proof na galing sa Bible na yung tradition nag-stop. Kasi yung handing on of the faith is tradition. Paano ipinasa ni St. Paul sa kay Timothy ang tradition? 2 Timothy 2, chapter 2, verse 2. Sinasabi niya, and what you have heard from me, yung narinig mo sa akin, that is a passing on of tradition. Through many witnesses, entrust to faithful people. Hindi sinabi doon, isulat mo, tapos ibigay mo sa kanila. Mag-produce ka ng Gideon's Bible, tapos ibigay mo. Wala yan sa isip ni St. Paul. Why? Because the first century Christians were not like us. They have no books like this. It was actually a preaching church. Kaya sinasabi, yung Word of God, hindi lang nakabase sa written gospel or written Bible, written scripture. Yung Word of God ay pinipreach yun sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Sinasabi ni Jesus Christ, go and make disciples of all nations. Hindi sinasabi, isusulat nyo tapos ibigay yun sa kanila. Mark 16:16 also, 15-16, preach the gospel to the creatures. That's why, sinasabi natin, itong the act of preaching na ito, this is the handing on of the apostolic tradition. Ang conclusion natin, ay wala sa Biblia ang scripture, ang Bible alone. What is found in the Bible is the Bible, the apostolic tradition, and the church or the magisterium, the authority that proclaims that this is the Word of God. Okay, time is up. Yan po ang kabuuan ng final stand ni Ginoong Ray Intila. Tila nagkamali siya ng dahil may nire-raise siya mga tanong, ayaw mo niya po ng cross-examination. Kaya ina-explica po natin, ayaw niya, ngayon nagtatanong siya. Isa pa, parang rhetorical gusto lang po natin sanang maipaalam sa ating mga kababayan, baka kasi gayahin kapatid na Josel, ay dapat sana ay kahit pa paano may share sa bayad si Ginoong Intila.
Pero galing sa Bacolod City siya, wala daw siya dalang pambayad, kaya pinayagan na rin ni Brother Eli. Pero hindi naman po pwedeng maging ganito, baka kahit sino na lang pupunta rito, wag mo ng debate, libre. Para lang po konsiderasyon binigay natin kay Brother Ray. Galing siya kasi ng Bacolod City, kapatid na Josen. Pero ang yaman ng Katoliko, hindi siya nakapagdala. Final stand, Brother Eli Soriano. Alam mo, may tanong siya kanina, paano rin naisulat ni Moses yung Old Testament kung walang tradisyon? Opo. Ibig sabihin, si Moses nagsulat ng Old Testament, yung kanyang books of the Old Testament, nasa kinig-kinig sa tradisyon. Nagkakamali siya, kapatid na Dani. Yun ang hindi alam Biblia. Dahil nabigyan yung kanal. Biro mo, nagsasalita ka against the Bible. Biro mo, sa kinuha ni Moses sa tradisyon. Paano isusulat ni Moses sa tradisyon? Sino ang magsasabi kay Moses nang lalangin ng Diyos ang lupa, wala siyang anyo at walang laman? Sinong tao magsasabi sa inyo sa tradisyon? Anong katangahan na sinasabi mo na yan? Sa tradisyon nang galing yung sinulat ni Moses. Wala naman tao pa nun. Sino magtatradisyon kay Moses noon? Para sabihin niya, nung umpisa, walang liwanag, wala pang ang kadiliman. Basahin nga natin yung ulo-ulo ng Genesis na sinulat ni Moses. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang laman at walang anyo. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Para sa kanya pala, kaya nalaman ni Moses yan sa tradisyon. Paano nalaman ni Moses sa tradisyon? Wala pang tao nun. Ikaw ba wala sa sarili o naiibang ka ba, kapatid na intila? Ngayon, sasabihin ko sa'yo, kung bakit naisulat ni Moses yan, Ito, hindi sa tradisyon sinulat ni Moses yan. Pakilagay sa screen. Ang bilang, Kapitulo 12, ito ang sabi ng Diyos sa kay Miriam at kay Aaron. Ito. Ang sabi niya ganito, sa 12 at 6, at kaniyang sinabi, dingginin niyo ngayon ang aking salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain, nakakausapin ko siya sa panaginip. Sa aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Siya ay tapat sa aking buong buhay. Sa kanya ay makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Kita mo na, didirektong mula sa Diyos yan, hindi tradisyon yan. Dinikta ng Diyos kay Moses yan. Kanyang sasabihin, naku naman kapatid na intila, tila yata ikaw, wala sa sarili. Sabi mo na, paano naging tradisyon? Kanino kukunin ni Moses yung account of creation kung yan ay tradisyon? Palagay ko, kapatid na intila, ikaw wala sa sarili niya sa sinasabi mo na yan. Ngayon, yung sinabi mo kanina, sabi ni Martin Luther, without the Catholic Church, we have no Bible. Saang libro yun? Saan mo nabasa yun? Ganun ba ka-faithful si Martin Luther sa Catholic Church? O siya nga ang unang-unang lumaban sa Catholic Church, kaya niyo siya itiniwalag. Dahil naniniwala siya sa Bible, hindi sa tradisyon. Ikaw ang may sabi, hindi siya naniniwala sa tradisyon at saka sa Catholic Church, kaya nga itiniwalag niyo siya. Ngayon, ano ibig kong ipunto rito? I'm very sorry that this discussion ay walang cross-examination. Kasi I have to ask, to cross our friend here. Kaya lang, wala tayong panahon para siya i-cross sa kanyang mga pinagsasabi. Ang final authority raw sa interpretation ay si Peter. Ang ginamit niyang batayan, yung 15:15 ng Matthew. Pakilagay nga yung 15:15 ng Matthew sa screen, mga kapatid. Ang sabi, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Sa 16, sinabi niya, kayo baga na may wala pa rin pag-iisip. 17, hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Ito yung sinasabi niya kaninang talata. Ngayon, kung sagkamali man siya, meron siya sinabi na, pagka nagkasala ang kapatid mo, isumbong mo siya puntahan mo siya. Pag hindi siya nakumbinse, ay isumbong mo siya sa matatanda, sa iglesia. Tapos isumbong sa iglesia,
at ituring na siyang hintil pag hindi pa rin siya nakumbinse. Sabi niya, no? Ngayon, ano yung authority ba ng interpretation niya? Hindi naman interpretation ang sinasabi rin eh. Forgiveness of sin yung sinasabi mong talata. Ang theme doon, ang usapan doon, ang subject matter is the forgiving of sins. Hindi interpretation of the Bible ang sinasabi ron. How dare you interpret the Bible when you do not know the Bible itself? Sabihin mo kanina, ang nag-decide doon sa controversy in Jerusalem, it was Peter, but it was not Peter, it was John, or it was James, I mean. Ngayon, yung sinasabi mo na even the Jews depends also in oral tradition. It was the Jews who were commanded by the Lord not to believe in traditions. Even the Gentiles are forewarned not to believe in the tradition of the Jews. Tingnan mo yan, hindi mo alam yung Bible mo, brother. Babasahin ko ito sa Tito, sa Titus chapter 1, verse 14. Pakilagay nyo sa screen na huwag makinig sa katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Ano ba, huwag makinig sa tradisyon ng mga Hudyo eh. Bakit? Ano ba ang sabi ni Kristo sa mga Hudyo? Doon sa Mark 7:7, ang sabi nito, sa English, pakilagay nyo, for in vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of man. Sa 8, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of man, as the washing of the pots and cups and many other such like things you do. That is the pronouncement of Christ. You must not believe in the traditions of man. You must not believe in the tradition of the Jews. How come you conclude that Moses, in writing the Bible, or the Old Testament of the part of the Old Testament of the Bible, it depended on traditions? It is very much impossible because it is commanded by the Lord not to trust the traditions of men and the traditions of the Jews. Now, yung sinasabi mo na yung sa Roma 15:4, hindi pa naman daw nakasulat mo ng Old Testament, ano? Ay ang New Testament. Basahin natin uli ang 15:4 of the book of Romans. Ibig nyo sabihin, yung sinabi dito ni Paul, ang Old Testament ang pagbabatahin. Basahin natin, pakilagay sa screen. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, na ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Tingnan mo, saan dinidisiplina ni St. Paul ang mga kapatid? Sa kasulatan, di ba? Kahit na yan, sabihin mo yan ng Old Testament, ibinabatay pa ni Paul ang paniniwala ng mga kapatid na Kristiyano sa kasulatan. Ngayon, natatapos ba yan dyan? Si Paul lang may sabi niyan, si Paul din ang may sabi nitong 4:6 of 1 Corinthians. Ang sabi niya rito sa 4:6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili kaya Paul, dahil sa inyo, upang sa amin, mga tuto kayo, huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat. O edi, nagsulat talaga ang mga apostol, and you must learn from what the apostles have written. Ha? When in us, not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Matututo tayo, huwag hihigit doon sa mga nakasulat na sinabi ng mga apostol. Dahil alam nilang isusulat nila yan eh. O sasabihin mo ba dyan, hindi kasama ang New Testament? Kasama dyan. Yung sinasabi ni St. Paul kay Timothy na all scriptures inspired of God includes the Old and the New Testament because there are portions of the New Testament that were written already during the time of Timothy. Katunayan nga, yung sinabi mong talata sa 2:2 of 2 Timothy, yung mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Sabi mo, ito tradition na naman. Hindi tradition ito eh. Ito'y narinig niya kay Paul. Ha? Narinig niya, aral ito ni Paul. Yung mga aral na sinasabi ni Paul, isinulat lahat ni Paul yun eh. Kaya yun ang magiging guide ni Timothy eh.
Pakinggan mo kapatid, hindi mo alam kasi itong talata 14:37 sa sulat ni Paul sa 1 Corinthians. 14:37 of 1 Corinthians in English. Pakilagay sa screen. If any man thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Sa Tagalog, ang sabi, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Lahat ng utos ng Panginoon, sinulat ni Pablo, kaya nga walang kulang ang Biblia Kaya nga bawal dagdagan at bawal bawasan In the book of Revelation, sinabi ni St. John, ang sabi niya, ito sa 22:18, aking sinasaksihan sa bawat tao nakikinig ng hula ng salita ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kung sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kain ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Therefore, it implies that the Bible is complete. You must not add to it nor deduct anything from it. Kasi it shows completeness of the scriptures as a basis for salvation. Kaya you must learn not over that which was written according to the Bible. 4:6 of 1 Corinthians, mag-aral kayo sa amin, matuto kayo, huwag higit sa nakasulat. Kaya I stand on that principle that the Bible is sufficient for salvation. Ngayon, you have an assignment, kapatid. Sabi mo kanina, first century Christians have no books like us. Patunayan mo yan sa susunod pag magkikita pa tayo ulit. That the first century Christians have no books like us. Mali yan, sinabi mo na yan. Tapos yung sinabi mo, there is no verse that wherein you can read Bible alone na is sufficient. Yan, sabi mo yan, Tapos sinabi mo, ang nag-resolve ng controversy sa Jerusalem si Peter, whereas in the Bible it is James. Yan. Yan dapat i-ano mo yan, kapatid. Itutuwid mo yan dahil para wala ka nang maililigaw. Ngayon, yung ginamit mo kanina sa Greek, yung kata at saka holos, pinagsama mo. Magkaibang word yun Hindi naman magkasama yun sa pagkakasalin sa Greek. Yung kata holos na yun para palitawin mong Katoliko. Layo naman nun, kapatid. Magsalita ka naman ng tapat sa bayan. Yan, Brother Ray. Tayo po ay overtime. Once again, hindi po tayo inabot po tayo ng oras, Brother Ray. Kayo na po ang magpaalam. Hello? Paalam. Hello? Opo, kayo na po ang magpaalam. Overtime. Akala ko, nagpaalam na ako. Sige, salamat. Sobra na ako ng 2 minuto kapatid na. Opo. Salamat po at bukas po. Subaybayan po natin ang pagpapatuloy ng usapan ni Brother Ray. Magandang araw po sa inyo lahat.